Mga Lodi pasensya na, Tagalog audio novel muna tayo ng Super Gene. Dito mas detalyado ang mga pangyayari kaysa sa manga. Kabanata 21 hanggang Kabanata 30. Kabanata 21. Bilang karagdagan kay Hansen, kasama rin sina Son of Heaven at ang kanyang gang ng ilang mga tog na kanilang binayaran upang sumama. Umalis ang grupo mula sa Steel Armor Shelter at nagmarcha patungo sa mga bundok. Bagaman wala silang inaasahang mabuti na mangyayari, nais pa rin nilang subukan ang pagkakataon para sa malaking gantimpala. Noong nakaraan, kung hindi sana naharang si Hansen ni Chin Zuan at ni Son of Heaven, maaari rin siyang nanganganib para sa gantimpala. Ngayon, wala nang dahilan si Hansen upang manganganib, ngunit malinaw na nais ni na Son of Heaven at Luo Tianyang na gamitin siya bilang isang batayan na nagpasimula sa kanya upang patayin silang dalawa. Tahimik na sinundan ni Hansen sila, tinatayang kung ano ang kanilang balak. Nang naghahanap ng mga tao, sinabi ng gang na manghuhuli sila ng isang mutant na nilalang, at dahil may maraming ordinaryo at primitive na nilalang, kailangan nila ng higit pang mga kamay. Siyempre, hindi ito seryoso para kay Hansen. Upang patayin ang isang mutant na nilalang, sapat na ang regular na gang. Ang 12 tao sa paligid ni Son of Heaven ay kayang pumatay ng isang mutant na nilalang sa kanilang sarili, lalo na si Son of Heaven mismo. Ang karagdagang mga kamay ay ganap na hindi kinakailangan, ayon sa kanilang kwento. Casual na pinatay ni Luo Tianyang at ng iba pa ang mga nilalang na kanilang nakatagpo sa daan, at ibinigay ang laman sa mga nangupahan, na nagpasaya sa lahat. Naglakbay ang grupo ng 6 o 7 araw, at ang gang ay wala pa ring balak na huminto. Sa ika-8 araw, huminto sila sa 100 sa bundok. Napakalayo mula sa shelter, walang aktibidad ng tao. Nakatagpo sila ng maraming iba't ibang nilalang. Nakapatay si Son of Heaven at ang kanyang gang ng maraming primitive na hayop sa daan at itinira ang ilan sa laman bilang pagkain. Parang malapit na tayo. Ano ba talaga ang balak nila? Hindi narinig ni Hansen ang anuman, ngunit batay sa seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha, hindi ito maaaring simpleng operasyon. Nagpahinga sila ng 1 araw sa campsite at tumawid sa daan sa bundok kinabukasan. Matapos maglakad ng 12 milya, nakita nila ang isang puwang sa kanya na sobrang lalim at madilim na walang makakita sa ilalim. Lahat ay nagliyab ng sulo. Pinadala ng gang ang mga nangupahan bilang pangunahin at sinundan sila papasok sa puwang. Alam ng mga nangupahan na oras na upang ilagay ang kanilang buhay sa panganib, kaya't sila ay nagdadalawang isip. Bakit kayong mabagal? Gusto nyo bang hindi makuha ang natitirang pera? Sinaktan ni Luo Tianyang ang ilang tao sa likuran at sumigaw. Walang magawa ang mga tao kundi pabilisin ang pagbaba. Nasa grupo si Hansen. Hindi masyadong mahirap ang maglakad pababa, at walang nangyari sa daan hanggang sa makarating sila sa ilalim. Nagsimula ang mga tao na magpasalamat at muling mag-usap at tumawa. Sobrang dilim sa ilalim ng puwang, at kinailangan ng grupo na umasa sa mga sulo. May isang underground river na dumadaloy sa malaking espasyo. Tumawid sa ilog at pumasok sa yungib sa kabilang bahagi. Itinuro ni Luo Tianyang ang kanyang pangsibat sa kabilang bahagi. Luo, hindi ako marunong lumangoy. Sobrang lapad ng ilog na ito, sabi ng isang batang lalaki na na-recruit. Sino ang nagsabi sa iyong lumangoy? May mga inflatable boats tayo. Mag-row lang kayo sa kabila. Binuksan ni Luo Tianyang ang parcel sa likuran ng kanyang kabayo, at talagang may mga inflatable boats doon. Matapos nilang i-inflate ang mga bangka, bawat isa ay kayang umupo ng 4 hanggang 5 tao. Nagsimula ang grupo na i-row ang mga bangka sa kabila. Hindi mabilis ang agos ng tubig, at walang panganib na mahulog sila sa daloy. Agad na nakarating ang 2 bangka sa gitna ng ilog. Bigla, sa isang pagsabog, isang madilim na nilalang ang lumitaw mula sa tubig na may kalahating katawan ng python na nakalantad. Ang katawan nito ay mas malapad kaysa sa isang balde at natatakpan ng may kintab na itim na maliliit na kaliskis. Ang bibig nito ay napakalaki na kayang isubo ang isang baka. Ngunit hindi isang baka ang nilamon, kundi isang tao sa bangka. Ang higanting katawan ay naglagay ng buong bigat nito sa bangka, na sumabog at lahat ng naroon ay nahulog sa tubig. Lahat ay nagulat at sinubukang i-row ang mga bangka pabalik. Ang mga hindi pa nakasakay sa bangka ay ibinaba ang kanilang bangka at nagsimulang tumakbo pabalik. Sa isang kislap ng malamig na bakal, ang 2 na pinakamabilis na tumakbo ay napatay ni Luo Tianyang at ng isa pang kasamahan. Itinuro ni Luo Tianyang ang kutsilyo na may dugo sa mga natitira at sumigaw ng walang awa, isang halimaw lamang, kaya sino mang makararating sa kabilang bahagi ay mabubuhay. At papatayin ko ang sino mang kumuha ng pera at susubok na tumakas. Sa buhay o kamatayan, nasa inyo na iyon.
Natatakot ang lahat sa malupit na kilos ni Luo Tianyang at nagsimula silang mag-grow patungo sa kabilang bahagi. Mga bastardo, gusto nyo lang pakainin ang halimaw ng mga tao, pinagsalitaan ni Hansen sa kanyang isipan. Ang mga nahulog sa tubig noon ay sinubukang lumangoy sa kabila ngunit bigla silang hinaila sa tubig ng isang bagay. Sobrang dilim kaya walang nakakita sa nangyari sa kanila, ngunit maiiwasan ang kanilang kapalaran mula sa makapal na amoy ng dugo. Hindi naglakas loob ang mga nangupahan na lumipat pasulong, at ginamit ni Luo Tianyang ang kanyang kutsilyo muli upang pilitin sila. Ayaw nilang manatili sa ilog, kaya't kinailangan nilang mag-grow ng masigasig. Ipinailaw ni Hansen ang paligid gamit ang kanyang sulo habang nag-grow ng bangka. Kung sakaling lumabas ang halimaw mula sa tubig, kailangan niyang agad na tawagin ang kanyang Sacred Blood Beast Soul Armor upang iligtas ang kanyang buhay. Muli, bumagsak ang halimaw ng isang bangka, at lahat sa loob nito ay sumisigaw. Pagkatapos, ang narinig ay ang alon na bumabalot. Mag-grow ng mas mabilis kung gusto mong mabuhay. Sigaw ni Hansen sa dalawa sa bangka kasama niya na naninigas habang siya ay nag-grow ng buong puso. Mga walang puso na bastardo. Bamulong siya ng tahimik. Nabuhay ang dalawa sa sigaw ni Hansen at nagsimula silang mag-grow ng desperado. Paminsan-minsan ay may mga sigaw at pagsabog. Hindi mabilang na mga tao ang tiyak na nailibing sa tiyan ng ahas. Kabanata 22. Walang duda na ang higanteng ahas na ito ay isang sacred blood creature. Ang mga aquatic creatures ay sapat na mahirap patayin, lalo na ang isang sacred blood creature. Sa kanyang normal na gang, hindi man lang naglakas loob si Son of Heaven na manghuli nito, kundi sinusubukan lamang na punan ng grupo, upang makatawid sila sa kabilang bahagi. Tumingin si Hansen sa kabilang bahagi habang siya ay nag-grow. Pagkatapos nilang mapagtagumpayan ang gitna ng ilog, ang sulo ay nagbigay ng kaunting liwanag sa kabilang bahagi. Dahil nagsimula ng magsanay si Hansen ng Jadesken, ang kanyang mga kakayahan sa katawan ay tila naging mas mabuti. Ang kanyang paningin ay mas matalas kumpara noon at tila nagkaroon siya ng night vision. Ngayon ay malinaw niyang nakita ang isang yungib na 6 hanggang 9 na talampakan ng lapad sa isang bangin. Bagaman walang daan, tiyak na ang yungib na iyon ang destinasyon ng gang. Habang tinitingnan ni Hansen ang yungib, narinig niya ang isang malakas na pagsabog. Lumulon ang kanyang puso nang makita ang higanteng ahas na sumulpot mula sa tubig na mas mababa sa 6 na talampakan mula sa kanilang bangka, ang bibig nito ay nakatuon patungo sa bangka at ang mga pangil nito ay nakalabas. Hindi nag-isip, agad na tumalon si Hansen sa tubig at tinawag ang kanyang baluti sa ilalim ng tubig. Parang isda, pinilit niyang lumangoy sa kabila ng ilog. Ang buong proseso ng pagtawid sa ilog ay nakakalungkot. Hindi malinaw kung ang itim na ahas ay walang kasiyahan o talagang determinado na pumatay ng mga tao, ngunit tanging 2 bangka ang umabot sa kabilang bahagi, at 7 tao lamang ang nakaligtas. Ang lahat ng iba ay nasa tubig at malamang napatay na. Hindi na muling lumitaw ang ahas. Son of Heaven, bagaman ang ahas ay isang sacred blood creature, hindi ito matalino. Ngayon ay busog na ito, hindi na tayo dapat magkaroon ng labis na panganib sa pagtawid, sabi ni Luo Tianyang na may ngiti. Umusad. Nagbigay ng utos si Son of Heaven, at umusad hanggang sa 3 bangka. Tulad ng inaasahan, hindi na umatake ang ahas at lahat sila ay nakarating ng ligtas. Magpatuloy. Sinipa ni Luo Tianyang ang 7 nakaligtas, na pinilit na maglakad papasok sa yungib, nanginginig. Labis silang nagsisisi na nahumaling sila sa gantimpala. Ano ang halaga ng pera kung mamamatay sila rito? Ngunit wala silang nakitang ibang mga nilalang sa daan. Sa loob ng kalahating oras, umabot sila sa dulo ng yungib. Sa dulo ng yungib ay may isang lawa, at katabi ng lawa ay isang gravel nest na 30 talampakan ang lapad. Sa gitna ng nest ay may 2 itlog na kasing laki ng mga itlog ng imo na may itim na mga pattern. Naging masaya si Son of Heaven. Haha, ang galing. Mga itlog ng sacred blood creatures, at may 2 pa. Ngayon ang aking sacred geno points ay maaaring lumampas sa 80. Gayunpaman, hindi siya nawala ng pag-iingat at komandat kay Luo Tianyang, na pareho ring excited. Agad na naintindihan ng huli at pinilit ang mga nakaligtas na kunin ang mga itlog. Nanginginig, pumasok sila sa gravel nest at dinala ang 2 itlog. Ngunit bago sila makaalis mula sa nest, nagsimulang magbubble ang lawa, at bang! Isang malaking ulo ng ahas ang sumulpot, ang madilim na pulang mga mata ng ahas ay nakatutok sa mga nagnanakaw ng itlog. Shit! Itapon ang mga itlog. Sumigaw si Son of Heaven sa kanila, ngunit naguluhan sila sa malapit na ahas at hindi siya sinagot. Mga walang silbi. Sinaway ni Son of Heaven at tinawag ang kanyang pulang espada, tumakbo siya pasulong. Lahat ng gang ay tinawag ang kanilang mga sandata at sinundan siya.
Mabilis na tumatakbo sa harap ng mga nakaligtas, kinuha ni Son of Heaven ang mga itlog at tumakbo patungo sa bibig ng yungib. Ang ahas ay orihinal na nag-aalala sa mga itlog nito at hindi kumilos. Nang makita ang tumatakbong si Son of Heaven na may dala ng mga ito, nagalit ito at umalis mula sa lawa na mariing hinahabol ang gang. Harangan nito, sigaw ni Son of Heaven, habang patuloy na tumatakbo. Mas malupit si Luo Tianyang. Kinuha niya ang dalawang nanginginig na nakaligtas at itinapon sila sa ahas. Ang isa ay nahuli sa bibig at nilamon ito ng ahas nang hindi ngumunguya. Ang natitirang gang ay sumunod na rin, ginagamit ang mga nakaligtas bilang human shields na pansamantalang pinigilan ang atake ng ahas. Gumamit sila ng pagkakataon at umatras. Mabilis na tumakbo si Son of Heaven, hawak ang dalawang itlog ng ahas. Wala pang oras bago siya umabot sa bibig ng yungib. Nang siya ay nasa sabik, isang gintong kamao ang biglang lumitaw sa harap niya at tumama sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang isang tao na nagtago sa likuran ng bibig ng yungib at hindi handa sa atake. Damyugo ang kanyang mukha at naple-ayes siya, nahulog habang tinatakpan ang kanyang mukha. Biglang lumipad ang dalawang itlog mula sa kanyang mga bisig. Isang gintong figure ang tumalon, nahuli ang isang itlog sa bawat kamay, at tumakbo patungo sa ilog. Dollar! Nakatamba si Son of Heaven, hinahawakan ang kanyang mukha. Agad siyang nakabangon, nakita ang natatanging gintong baluti at nakilala kung sino ito. Matapos tumalon sa tubig, mabilis na lumangoy si Hansen patungo sa pampang sa gitna ng kaguluhan, at sa halip na pumasok sa yungib, nagtago siya sa likod ng isang bato at naghintay hanggang pumasok hanggang sa yungib. Sinundan niya sila at nanood. Nang makita niyang tumakbo si Son of Heaven na may mga itlog, binigyan niya siya ng matinding suntok at nahuli ang mga itlog. Nagsisi si Hansen na ang kanyang bronze crescent spear ay nasira ni Zulongyan, kung hindi ay maaaring napatay niya si Son of Heaven sa lihim na atake na ito. Umabot si Hansen sa ilog at biglang nakita ang mga alon na umuusbong. Isang malaking itim na ahas ang lumitaw mula sa ilog. Shit! May isa pang isa. Tumingin si Hansen pabalik at nakita ang isa pang ahas na humahabol sa gang. Dollar, talagang napaka-asterisk di mo. Galit na galit si Son of Heaven kay Dollar at nagalak na siya ay nahadlangan ng ahas. Agad na nagkaroon ng ideya si Hansen habang nakatingin ang ahas sa ilog sa kanya. Lihim niyang itinulak ang kanyang kanang kamay at itinapon ang itlog ng ahas kay Son of Heaven. Huliin mo, magkakaroon tayo ng isa pang itlog at sabay tayong harapin ang mga ahas. Sino ang pumayag dyan? Kukunin ko ang parehong itlog at papatayin ka. Akala ni Son of Heaven na natatakot si Hansen, kaya siya ay ngumiti at nahuli ang itlog, ngunit ang itlog ay nabasag nang tumama ito sa kanya at ang laman ng itlog ay nagkalat sa kanya. Nabigla si Son of Heaven. Kabanata 23, Umungol. Sumigaw ang higanting ahas at nagmadali patungo kay Son of Heaven, na natatakpan ng mga itlog na nag-iwan kay Hansen na nag-iisa. Lumingon si Hansen at tumakbo na may natitirang itlog ng ahas. Tumalon sa isang inflatable boat, nag-row siya ng desperado patungo sa kabilang bahagi ng hindi lumilingon. Mayroon pa siyang isang itlog at kung parehong ahas ang nagdesisyon na habulin siya, tiyak na hindi magiging masaya ang lahat. Dollar, putang ina mo. Narinig ni Hansen ang mga pagmumura mula sa likuran, kasunod ng iba't ibang boses ng tao at ang pag-ungol ng hayop. Umabot si Hansen sa kabilang bahagi, tumalon sa pampang at tumakbo palabas mula sa malaking puwang. Walang pahinga, tumakbo siya patungo sa shelter. Matapos ang ilang sandali ng pagtakbo, nagsimula ng mag-alala si Hansen. Kung sakaling makalabas sina Son of Heaven at ang kanyang gang, tiyak na hahanapin siya, at hindi siya makakalagpas sa kanilang mga kabayo. Nagpasya si Hansen na pumasok sa kagubatan at magdetour upang hindi siya mahuli ng mga ito. Matagal na silang nasa shelter, at ang lahat ay malakas at may maraming beast souls. Kahit na hindi sila kayang talunin ang mga ahas, tiyak na may ilan sa kanila na makakaligtas. Mas mabuting maging maingat. Nang gabing iyon, nakahanap si Hansen ng isang sulok upang magkubli mula sa hangin at kumuha ng panggatong. Itinatakip ang itlog ng ahas ng isang patong ng putik, inilagay niya ito sa apoy at inihaw. Habang nagluluto, bamulong si Hansen, purong buhay, bago mo makita ang maruming mundong ito, kaya ang akuan ko ang kasalanan at ipadala ka pabalik sa langit. Napatay ang batang obsidian dragon. Walang nakuha na beast soul. Kumain ito upang makakuha ng 0 hanggang 10 sacred geno points ng random. Matapos ang ilang sandali ng pag-iiho, narinig ni Hansen ang tinig. Kaya hindi ito ahas, sayang at hindi ko nakuha ang beast soul, naisip ni Hansen na may pagnanasa.
Maya-maya, naluto na ang itlog at ginamit ni Hansen ang isang stick upang kunin ang itlog mula sa apoy. Nang basagin ng sunog na balat ng putik sa labas, nakita niya ang masarap na puti ng itlog. Kumagat si Hansen, at ang itlog ay mas masarap kaysa sa itlog ng manok. Kinain ng batang Obsidian Dragon. Nakakuha ng isang Sacred Geno Point. Kinain ni Hansen ang buong itlog at sobrang busog na hindi siya makagalaw. Nakakuha siya ng 5 Sacred Geno Points. Idagdag ang 8 puntos na mayroon na siya, mayroon na ngayong 13 Sacred Geno Points si Hansen. Nagtakbo si Hansen ng 8 o 9 na araw upang makarating sa Steel Armor Shelter. 2 araw na pabalik sina Son of Heaven at ang kanyang gang nang siya ay dumating. 8 lamang sa gang ang nakabalik na buhay, at lahat ay nasugatan. Kahit ang ilan sa mga tauhan ni Son of Heaven ay namatay. Hindi sinabi ni Son of Heaven kung ano ang kanilang ginawa, at hindi rin natagpuan ni Chin Suan at Fist Guy ang katotohanan. Gayunpaman, ang ilang mga hired thug ay nakabalik na buhay matapos silang mahulog sa tubig. At sa pamamagitan nila, sa wakas ay nalaman ni Chin Suan at Fist Guy kung ano ang nangyari. Wala pa rin silang ideya kung ano ang nangyari pagkatapos mahulog ang mga hired men sa tubig, kaya't inisip nilang nasaktan ang gang ng mga Obsidian Dragons. Ang kanilang hula ay kalahating tama lamang dahil ang itlog na itinapon ni Hansen ay tumulong din sa kalagayan ng gang. Sa kabila ng lahat, hindi sana sila kailangang makipaglaban sa mga dragon kung hindi niya ginawa iyon. Natakot si Son of Heaven na mapagtawanan at hindi sinabi kung ano ang nangyari sa kalaunan habang lihim na nagsimula ng bagong paghahanap para kay Dollar. Sayang at hindi namatay sina Son of Heaven at Luo Tianyang. Nalaman ni Hansen kung ano ang nangyari at nakaramdam ng ginhawa. Natatakot siya na maaaring magduda si Son of Heaven, lalo na't siya ay nagbalik na mag-isa. Ngayon na may ibang mga nakaligtas, tiyak na wala nang dapat ipag-alala si Hansen, at nahuli ang isang primitive copper-tooth beast sa kanyang daan pabalik sa shelter. Kung sakaling dumating si Son of Heaven at ang kanyang gang upang siya'y interogahin, maaari na lang niyang sabihin na siya ay naligaw sa daloy at nagkaroon ng swerte. Masyado nang nag-iisip si Hansen dahil wala nang oras si Son of Heaven upang tanungin siya at hindi siya nakapag-isip ng koneksyon. Nasa higit sa kalahating buwan ang ginugol sa ekspedisyon. Nag-teleport si Hansen mula sa santuwaryo ng Diyos upang makita ang kanyang ina at kapatid. Gayunpaman, sa pintuan ng transport station, nakatayo si Chin Zuan sa exit na nakatingin sa kanya ng malamig. Talaga, nakaka-hide ka. Mahigit kalahating buwan na mula nang makita-kita. Akala mo ba ay palalampasan kita sa parusang nararapat sa iyo? Miss Chin, ano ang gusto mo? Tumingin si Hansen sa kanya, nalulumbay. Ngayon ay station master na si Chin Zuan, at wala ng paraan upang makalusot siya. Madali lang, kunin mo ito at sumama ka sa akin. Inihagis ni Chin Zuan ang isang combat suit kay Hansen. Hindi mo naman ako papatayin, naisip ni Hansen, tinanggap ang combat suit at sinundan siya pabalik sa istasyon. Hindi sila nag-teleport patungo sa santuwaryo ng Diyos kundi sa combat room sa istasyon. Isinuot ni Hansen ang combat suit at pumasok sa silid kung saan si Chin Zuan ay nakatayo sa isang pulang combat suit na may itim na guhit. Ang combat suit ay hindi lamang damit kundi isang high-tech na produkto na maaaring maging armor, na may mga built-in na sensors na nagre-record ng lahat ng datos habang nakikipaglaban, kabilang ang heart rate, paghinga, bilis ng suntok at ang impact na natamo. Ito ay nagbibigay daan sa mga gumagamit na maunawaan ang kanilang pisikal na estado at matukoy ang kanilang mga hinaharap na pamamaraan ng pagsasanay. Kung mananalo ka, iiwan na kita ng nag-iisa. Ikinindat ni Chin Zuan ang kanyang daliri na nagpapahiwatig kay Hansen na dapat siyang umatake. Malapit ka nang ma-max out sa Sacred Geno Points at may napakaraming Beast Souls. Ako ay bagong graduate at nag-aral ka sa army sa loob ng mahabang panahon. Bakit hindi mo na lang sabihin na gusto mo akong patayin? Kahit na si Hansen ay makapanalo, ayaw niyang ilantad ang katotohanan na siya si Dollar. At hindi siya sigurado sa laban. Walang Beast Soul ang pinapayagan. At malinaw tayo kung makakatayo ka pa pagkatapos ng 50 movements, sabi ni Chin Zuan nang walang pakialam. Deal. Naniniwala si Hansen na kaya niyang tiisin ang 50 movements kung magfo-focus siya sa depensa. Kabanata 24. Nakapagdesisyon si Chin Zuan na sapantahin si Hansen. Noong unang pagkakataon, nang saksakin siya ni Hansen sa puwit, maaari niyang ipasa ito sa kanyang kamangmangan, ngunit ang pang-aabuso sa tren ay hindi maaaring isang pagkakataon lamang. Matapos makilala si Hansen bilang isang freak at bastardo, nilapitan ni Chin Zuan siya na may galit sa kanyang mga mata at sinabi, "Ikaw ang simula." Bang! Isang suntok ang ibinigay ni Hansen sa kanyang mukha.
Hawak ang kanyang ilong at umaatres, tiningnan siya ni Chin Zuan na hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi siya katulad ng sino mang lalaking nakita niya. Pinayagan niya siyang simulan, at agad siyang sinuntok, na labis na lampas sa kanyang inaasahan. Kaya't hindi siya handa para dito. Magkasama silang nakatayo, kaya't nataman siya sa ilong. Sa kanyang pagkaunawa, sa isang showdown, ang dalawang kalaban ay dapat pumunta sa gitna at umupo sa kanilang mga posisyon. At ang mga lalaki ay laging kumikilos na parang mga gentleman sa harap niya. Kahit na sila ay mas mahina, nais pa rin nilang ipakita ang kanilang pagkalalaki. Walang sino man ang katulad ni Hansen na nagbigay ng suntok ng walang babala na tumama sa kanyang mukha kung saan hindi pa siya nakasuot ng protective gear. Pasensya na, sobrang pasensya, hindi ba tayo nagsimula? Paulit-ulit na humingi ng tawad si Hansen. Akala niya ay papayagan niyang siya ang bugbugin upang mailabas ang galit at nais niyang matapos ito agad. Hindi niya inaasahan na matamaan ang kanyang ilong na agad naging pula. Nagsimula na tayo at magpapatuloy tayo, ikaw, Bang. Marami pang sasabihin si Chin Zuan, ngunit nang marinig niyang magpatuloy, agad na sinuntok siya ni Hansen sa ilong muli. Sobrang sakit kaya napilitan siyang umupo sa sahig. Sabi mong magpatuloy, kaya akala ko, mabilis na ipinaliwanag ni Hansen. Papatayin kita. Tumalon si Chin Zuan mula sa sahig. Hindi na siya nag-alintana sa mga alituntunin, lumapit siya at sinimulang bugbugin si Hansen. Habang pinipigilan ang mga suntok ni Chin Zuan, napagtanto ni Hansen na ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban ay mas mahina kaysa kay Chin Zuan, at hindi siya makapagdepensa. Sa loob lamang ng 12 suntok, siya ay nahulog. Mas kaunti sa 50. Magkikita tayo sa susunod. Umalis si Chin Zuan, iniwan si Hansen na sugatan sa buong katawan. Tumayo si Hansen na may nakangiting ngiti sa kanyang mukha. Nakasuot ng combat suit, hindi siya seryosong nasaktan. Ilang sakit na kailangan niyang tiisin. Ang pinakamasama ay tila lalo pang nagalit si Chin Zuan. Matapos umalis si Hansen mula sa istasyon pabalik sa bahay, naligo si Chin Zuan at agad na nag-burn ng video at datos ng laban. Siya ang station master at ang pinakamalakas na babae sa Steel Armor Sanctuary. Walang paraan na papayagan niyang makita ng mga tao ang video ng siya ay sinuntok sa ilong ng ass-freak. Bago ang pagbure, muling pinanood ni Chin Zuan ito, at siya ay nagulat. Naisip niya na ang dahilan ng kanyang pagkakitama ay dahil si Hansen ay nagsamantala nang hindi siya handa. Matapos ang maingat na pagsusuri ng ilang beses, biglang napansin ni Chin Zuan na kahit ito ay isang napakahalagang dahilan, hindi ito ganap na nagpapaliwanag ng kanyang pagkakitama. Was it? Naisip ni Chin Zuan, at paulit-ulit na pinanood ang bahagi ng siya ay sinuntok at inihambing ang datos na nakolekta ng combat suit. Kaya, ang mga kasanayan sa fist fighting niya ay talagang mahirap, halos nasa normal na antas ng isang graduate ng compulsory education, ngunit ang kanyang mga galaw ay bigla at hindi inaasahan, bulong ni Chin Zuan habang sinusuri ang datos. At mayroong isang bagay tungkol sa kanya, parang isang mamamatay tao, bago siya kumilos, hindi ko may predict ang kanyang intensyon, at iyon ay nag-iwan sa akin na walang bantay. Nang siya ay nagbigay ng suntok, wala siyang tiniyak na pagbabago sa kanyang emosyon, kahit na siya ay tumama ng mahirap. Ang paghihiwalay ng mga kilos at emosyon ay dapat na pagmamay-ari ng isang mahusay na mamamatay tao, isang nakamamatay na suntok sa ilalim ng ordinaryong takip. Hindi, bagong graduate lang siya, at walang paraan na siya ay isang mamamatay tao. Gayun din, masyadong mahina ang kanyang mga galaw para siya ay maging isa. Kaya, ang paghihiwalay na ito ay talagang isang likas na talento. Tanging isa lang ang posibilidad na maisip ni Chin Zuan. Ang hindi niya alam ay talagang mahirap si Hansen nang pumasok siya sa santuwaryo ng Diyos, sa pagkakataong iyon ay ininsulto niya si Chin Zuan at si Son of Heaven. Walang sino man ang naglakas loob na makisama sa kanya, at walang sino man ang naglakas loob na makipagkalakalan sa kanya. Ang bagong graduate ay nagsimulang manghuli ng mga nilalang gamit ang isang ordinaryong alloy dagger nang walang anumang karanasan. Kahit na ang mga ordinaryong nilalang ay nagdadala ng malaking banta sa isang baguhan, lalo na't madalas silang dumarating sa grupo, kaya't si Hansen ay tiyak na nag-ambush at pumatay ng isang individual na nilalang. Kapag napalibutan ng isang grupo, wala na siyang magagawa kundi maghintay na mamatay. Upang mabawasan ang panganib, kailangan niyang mag-ambush at umatake, at ang pinakamahalagang bahagi ay hindi magbigay ng babala sa mga nilalang na may mas matalas na pandama kaysa sa mga tao. Sa unang buwan, si Hansen ay nag-honing ng skills na ito. Sa pagkatalo ng pagkatalo, natutunan niyang itago ang kanyang emosyon at intensyon, kaya't hindi nakakita ng panganib ang mga nilalang kahit na siya ay lumalapit.
Parang naglalaro ng marumi, ngunit ito rin ang tanging paraan para siya ay makasurvive sa panahong iyon. Kalaunan, kailangan niyang patuloy na magsanay at pagbutihin ang kanyang mga kasanayan upang patayin ang mga primitive na nilalang, at unti-unti ay naging bahagi ito ng kanyang instinct. Bagaman ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Hansen ay hindi pa rin umabot sa advance, hindi siya mas masahol pa kaysa sa isang mahusay na mamamatay tao sa kanyang biglaang lakas at timing. Tulad ng isang mamamatay tao, ang kanyang mga kasanayan ay pinatibay din sa pagitan ng buhay at kamatayan, at ang tanging pagkakaiba ay ang mga nilalang sa halip na mga tao ang kanyang pinatay. Kabanata 25. Parang mayroon siyang malaking lakas, bilis, at explosiveness, na nagpapahiwatig na mayroon siyang medyo mataas na Geno points, maliban na lang kung siya ay nagsasanay ng Hyper Geno Arts. Tumingin si Chin Zuan sa ilang datos, ngunit hindi siya masyadong nag-alala tungkol dito. Ang datos ni Hansen ay talagang mas mabuti kaysa sa average, ngunit ang ganitong datos ay makikita kahit saan sa shelter. Kaunti lamang ang hindi inaasahan na ito ay pag-aari ni Hansen. May talento pero bastos at kasuklam-suklam. Ituturo ko lamang sa kanya ang isang leksyon sa susunod, naisip ni Chin Zuan na may pagkasuklam. Dahil sa mga snake attack ni Hansen, muli siyang tinawag ni Chin Zuan na kasuklam-suklam. Talagang mahirap para sa karamihan ng mga tao na isipin na na-integrate ni Hansen ang mga kasanayan sa snake attack sa kanyang pagsasanay at instinct. Ang dahilan kung bakit napatamaan ni Hansen si Son of Heaven sa mukha ay ang kanyang mga kasanayan sa snake attack. Kung hindi, ang isang katulad niya ay hindi kailanman makakakuha ng pagkakataon na matamaan si Son of Heaven na may mataas na Geno points at Hyper Geno Arts. Ang sneak attack ay hindi magandang pakinggan, ngunit ito ay praktikal. Pagdating sa bahay, naghapunan si Hansen kasama ang kanyang ina at si Hanyan. Kinabukasan, hindi siya nagpunta sa santuwaryo ng Diyos kundi sumakay ng tren patungo sa isang martial hall. Noong nakaraan, si Hansen ay nakapag-aral lamang ng mga batayang martial arts, at ang mga iyon ay idinisenyo para sa mga taong walang Geno points. Habang nagsisimula ang isang tao na magkaroon ng mga Geno points sa santuwaryo ng Diyos, nagiging mas malakas siya sa pangkalahatan. Sa pagsasanay ng Hyper Geno Arts, ang katawan ay naging mas natatangi, at ang pagkakaibang ito ay nagpapahintulot sa mga katulad niya na magsanay ng ilang martial arts na hindi kayang sanayin ng mga normal na tao. Ang mga martial arts na ito ay maaaring matutunan sa mga martial hall gayon din sa mga advanced colleges. At ang mga martial masters na nagtatrabaho sa mga martial hall ay nagtuturo ng mga ito bilang kanilang kabuhayan. Hindi katulad ng mga sinaunang panahon, ang mga martial masters na ito ay hindi umaasa sa kanilang namana na katanyagan, di hindi nila nais na mag-iwan ng mga pamana. Ang tanging layunin nila ay kumita. Kaya, mas maraming pera ang ginastos ng isang estudyante, mas maganda ang martial arts na ituturo. Lahat ng martial arts ay may tiyak na mga kinakailangan para sa pisikal na kondisyon. Kung hindi natugunan ang mga kinakailangan, hindi posible na magsanay. Noong nakaraan, wala si Hansen sa pera at wala ring makabuluhang pag-unlad sa kanyang pisikal na kondisyon. Ngayon, sa 13 sacred Geno points at maraming iba pang Geno points, siya ay naging mas malakas. Nakakatulong din ang pagsasanay ng Jadescan. Ngayon, ang kanyang pisikal na kondisyon ay kabilang sa mga pinakamahusay sa kanyang grupo ng mga kapwa. Ang Ares Martial Hall ay sikat sa Planet Roca. Mahal ang tuition doon, ngunit napakaganda ng mga martial arts na itinuturo. Ang may-ari ng martial hall ay isang veterano at sikat noong siya ay naglilingkod. Matapos siyang masugitan ng mabigat sa isang laban, bumalik siya sa Roca upang magbukas ng Ares Martial Hall. Tinatawag ng lahat ang veterano na Old Devil. Basta't nagbayad ka ng sapat, ituturo niya sa iyo ang kahit anong martial arts, at talagang matututo ka ng mga magagandang kasanayan. Young man, gusto mo bang matuto ng kahit ano? Mayroon kaming mga elementary classes, intermediate classes, advanced classes, at special classes dito. Maaari kang matuto ng fist fighting, weapon skills, at kahit Hyper Geno Arts dito. Para sa isang elementary class, maaari mong piliin na matuto ng isang martial art na tinutukoy kong elementary para sa 10,000 dolyar. Para sa intermediate class, maaari mong piliin ang isang martial art na tinutukoy kong intermediate para sa 100,000. Ang mga advanced classes ay tig 1,000,000 at ang mga special classes ay tig 10,000,000. Sa mga presyong ito, maaasahan kong magandang resulta sa pagkatuto. Kaibigan, mukhang may maliwanag na hinaharap ka. Gusto mo bang mag-sign up para sa lahat ng special classes? Lahat ng 12 martial arts para sa 50,000,000. Tumingin si Old Devil kay Hansen na may ganang ngiti, parang dragon na nakatingin sa ginto. Gusto kong mag-sign up para sa isang advanced class upang matutunan ang Ghost Hunt.
Dumating si Hansen dito para sa isang dahilan. Nakatanggap ang kanyang ama ng kaalaman mula kay Old Devil at sinabi sa kanya na may mahusay na martial art na tinatawag na Ghost Hunt. Sa kasamaang palad, hindi umabot ang kondisyon ng katawan ng kanyang ama sa kinakailangang antas para sa Ghost Hunt kaya't hindi siya nakapag-aral nito. Lagi siyang nagdadalamati at humiling kay Hansen na matutunan ang Ghost Hunt kapag siya ay lumaki na. Nakarinig din si Hansen mula sa kanyang ama na ang Ghost Hunt ay labis na epektibo sa mga babae. Muli nang na-offend ni Hansen si Chin Zuan, at hindi niya ito mukhang madaling kalimutan. Hindi nais na mapagpanggap na siya, naisip niya ang mga salita ng kanyang ama hinggil kay Old Devil at sa Ghost Hunt at nais niyang samantalahin ang pagkakataon. Matapos ang lahat, 1,000,000 ay isang pirasong cake para sa kanya ngayon. Bagaman ang Ghost Hunt ay kabilang sa mga pinaka-advanced, ang mga kinakailangan nito ay mas mataas pa kaysa sa mga special classes. Dapat ay maabot mo ang pinakamataas na antas ng Mutant Geno Points upang magkaroon ng pagkakataon. Gaano ka fit? Tumingin si Old Devil kay Hansen na may pagtataka. Walang sino man ang pumili ng Ghost Hunt sa loob ng ilang panahon dahil sa mataas na hadlang sa pagpasok. Pwede mo akong subukan upang makita kung natutugunan ko ang mga pamantayan. Hindi sigurado si Hansen kung makakapasa siya. Sa technical, sa 13 Sacred Geno Points, dapat ay mas fit siya kaysa sa mga mayroon ng maxed out na Mutant Geno Points. 10,000 test fee para sa physical na fitness test. Ipinakita ni Old Devil ang isang card reader sa harap ni Hansen. Kinuha ni Hansen ang kanyang credit card at nagbayad ng 10,000 at masaya si Old Devil sa kanyang pagiging mapagbigay. Matapos ang pag-scan at pagsusuri sa isang dosenang instrument, lumabas ang resulta ng test, na bahagyang nagulat kay Old Devil, napakabuti ng iyong pisikal na fitness. Mukhang halos naabot mo na ang pinakamataas na antas ng ordinaryo, primitive at mutant na mga Geno Points. Pwede bang matutunan ko ang Ghost Hunt? Walang sagot si Hansen, dahil ang kanyang Mutant Geno Points ay mas mababa sa 10, at ang mga Sacred Geno Points at Jad-esken ay ipapaliwanag ang kanyang fitness. Oo, 1,000,000. Hindi na nagtanong pa si Old Devil at muling inilagay ang card reader sa harap ni Hansen. Bagaman medyo nabigo sa paggastos ng kanyang pinaghirapang pera, nagbayad si Hansen para dito. Young man, may magagandang bagay na naghihintay sa iyo. Sumama ka sa akin. Kailangan mong i-memorize ang Ghost Hunt muna. Dinala ni Old Devil si Hansen sa isang screening room, pinaga niya ang hologram at iniwan siyang nag-iisa sa silid. Ito ay si Old Devil mismo na nagsasanay ng Ghost Hunt sa hologram. Tumingin si Hansen ng matagal, at lumaki ang kanyang mga mata. Naisip niya, wow, kaya pala sinasabi ng tatay ko na labas na epektibo sa mga babae. Kabanata 26. Dapat talagang tawaging skin-to-skin ang Ghost Hunt dahil ang lahat ng galaw ay nakatuon sa isang bagay na makadikit sa kalaban. Ang pag-wrap, pag-block, at pag-win, lahat ng uri ng galaw ay nagpapahintulot sa katawan na kumilos tulad ng isang ahas upang mahigpit na matrap ang mga paa ng kalaban, kaya't walang paraan ang kalaban upang umatake. Kung ang kalaban ay isang babae, sa pagsasanay ng Ghost Hunt, makakaranas ka ng pagkakataong makadikit sa kanya. Kung ito ay isang normal na babae, madali siyang mabibigla sa ilang galaw. Kung gagamitin ko ang Ghost Hunt upang makipaglaban kay Chin Zuan, tiyak na ituturing niya akong mas pervert. Biglang nag-regret si Hansen sa pagpili ng martial art na ito upang matutunan. Gayunpaman, ang tuition ay hindi na maibabalik. Well, matutunan ko na lang ito at tingnan. Kumalma si Hansen at sinimulang maingat na panoorin at i-memorize ang Ghost Hunt. Sa mas malapit na pagtingin, napagtanto ni Hansen na ang martial art na ito ay hindi kasing bastos ng tila sa simula. Talagang maraming advanced skills, lalo na sa wrestling at close combat. Marami sa mga ito ay napaka-praktikal at makakapagligtas ng buhay sa mga kritikal na sandali. Talagang mataas ang mga kinakailangan nito para sa fitness, lalo na sa flexibility. Kahit para sa mga may maxed out na Mutant Geno Points, mahirap pa ring matugunan ang mga kinakailangan. Ang dahilan kung bakit nakapasa si Hansen, bukod sa kanyang Sacred Geno Points, ay ang pagsasanay sa Jad-esken na labis na nagpabuti sa kanyang flexibility. Ang paraan ng pagtuturo ni Old Devil ay tuwirang. Maaari mong matutunan ang mga galaw mula sa kanyang pre-recorded hologram, at pagkatapos ay itatama niya ka kung saan ka nagkamali at ipapaalala sa iyo kung saan ka dapat maging mas maingat. Maaari mo siyang maabot sa pamamagitan ng comlink, at detalyado ang kanyang mga sagot. Bagaman mahal ang kanyang sinisingil, talagang nakatuon siya sa pagtuturo. Sa magandang katawan, nakapagsimula si Hansen ng pagsasanay sa Ghost Hunt sa loob ng kalahating buwan. Ngunit ang makapagsimula ay hindi sapat. Ang mga martial arts na nangangailangan ng close combat tulad nito ay ang pinakamapanganib.
Kung hindi isang master, madali kang mamatay sa aktwal na laban. Hinding-hindi makikipagbuno si Hansen sa mga nilalang o makikipaglaban sa iba sa santuwaryo ng Diyos gamit ang Ghost Hunt bago niya ito makabisado. Shinzuan, kung iiwan mo akong mag-isa, ayos lang. Kung magpapatuloy ka sa pagbigay sa akin ng problema, kailangan kong gamitin ka upang magsanay ng Ghost Hunt, naisip ni Hansen. Nang dumating siya sa teleport station, ayaw pa rin niyang makita si Shinzuan. Paminsan-minsan ay tiningnan niya ang paligid, ngunit hindi niya siya nakita hanggang sa pumasok siya sa santuwaryo ng Diyos. Sa kanyang silid sa Steel Armor Shelter, ang primitive copper tooth beast ay naging isang mutant creature. Nagpa siya si Hansen na hayaan itong magpatuloy na umunlad tungo sa isang sacred blood creature. Sa gate ng shelter, wala na ang gang ni Son of Heaven. Mahigit kalahating buwan na mula nang umalis si Hansen sa santuwaryo ng Diyos, kaya't hindi na nakita si Dollar. Hindi sila masyadong mapagpasensya, kaya umalis na lamang sila. Sa katunayan, alam ni Son of Heaven na walang silbi ang pagbabantay sa gate dahil hindi nila alam kung ano talaga ang hitsura ni Dollar. Kaya kahit na siya ay tumawid sa kanilang harapan, hindi nila siya makikilala. Umalis si Hansen sa shelter at pumasok sa mga bundok, handang maghanap ng isang liblib na lugar upang manghuli. Matapos pumasok sa mga malalalim na kagubatan, naging bihira na ang mga bakas ng tao. Tinawag ni Hansen ang kanyang baluti nang siya ay nag-iisa at nagpatuloy sa paglalakad sa mga bundok. Hindi na nag-abala si Hansen na manghuli ng mga ordinaryong nilalang. Itinaboy niya lamang ang mga ito o hindi pinansin. At tanging interesado siyang manghuli ng mga bihirang primitive na nilalang para sa pagkain. Ngayon, naabot na ni Hansen ang pinakamataas na antas ng ordinaryo at may higit sa 80 primitive na Geno points, kaya't hindi niya talaga kailangan ng mga karaniwang nakikitang primitive na nilalang. Ngayon ang talagang kailangan niya ay mga mutant at sacred blood na Geno points. Nais ni Hansen na kumpletuhin ang kanyang ebolusyon na may lahat ng 4 na uri ng Geno points na na-max out. Talagang mabagal kung gagamitin niya lamang ang itim na kristal upang gawin ito. Para sa mga primitive na nilalang, hindi ko na kailangan pang manghuli. Ang mutant beast soul na nakuha ko mula kay Shinzuan ay isang alaga. Dapat itong makapatay ng ilang primitive na nilalang kung ito ay tatawagan. Tumingin si Hansen sa beast soul na may hugis ng isang itim na pusa na nakuha niya mula sa pananakot. Uri ng beast soul ng mutant na three-eyed cat, pet. Tinawag ni Hansen ang mutant three-eyed cat, at isang maliit na itim na kuting na kasing laki ng kanyang palad ang lumitaw. Ito ay humahaplos sa paa ni Hansen, na mukhang isang normal na pusa na may maliit na katawan at malalaking mata. Kayang pumatay ng mga nilalang ang ganitong kaliit. Kinuha ni Hansen ito upang tingnan, hindi naniniwala na ang cute na ito ay nagtataglay ng malaking lakas. Ngunit naisip niya, ang laki ay hindi palaging mahalaga. Dahil ito ay isang mutant beast soul, tiyak na kaya nitong manghuli ng mga primitive na nilalang. Nakita ang ilang primitive triangular scaled beast na naglalakad malapit, inutusan niya ang pusa, pumunta at patayin ang triangular scaled beast. Umiyak ang maliit na hayop at nag-ipon ng lakas upang tumakbo patungo sa triangular scaled beast, kinakagat ito sa buntot. Nag-alinlangan ang triangular scaled beast at tumingin pabalik sa pusa. Itinaas ang buntot, ang triangular scaled beast ay tinamaan ng pusa na parang isang basketball. Sumigaw ang mutant three-eyed cat at tumakbo sa likod ng mga paa ni Hansen, nanginginig. Nakaloko ako, hindi nakakagulat na hindi man lang siya commandant nang ibigay niya ito sa akin. Isa itong walang silbing beast soul. Tumingin si Hansen sa pusa na nakatago sa likod niya na may malalaking mata. Sinubukan ni Hansen ang ilang beses pa, at tiyak na walang silbi ang pusa, hindi man lang kayang talunin ang pinakamahina na primitive creature, isang copper tooth beast. Tumatakbo lamang ito at nagtatago, hindi ito katulad ng isang mutant beast soul. Biglang naisip ni Hansen ang uri ng beast soul. Ayon sa kanyang kaalaman, ang mga beast souls na maaaring tawagin upang makipaglaban ng mag-isa ay karaniwang mga fighter o mounts, habang wala siyang kaalaman tungkol sa mga pet beast souls. Kabanata 27. Ano ang pet beast soul? Hindi ba ito para sa kasiyahan lang? Talagang naloko ako ni Shinzuan. Ano ang gagawin ko dito? Nagsimulang bumagsak ang puso ni Hansen, at napatay niya ang copper tooth beast na humahabol sa pusa. Nang malapit na siyang kunin ang pusa, nagsimula itong umiyak sa paligid ng katawan ng copper tooth beast na may laway sa bibig. Go ahead. Tiningnan ni Hansen ang mutant three-eyed cat na may pagkamangha. Ang mga normal na fighter beast souls at mount beast souls ay hindi kailangang kumain, at maaari lamang silang makabawi sa isang vacuum kapag nasugatan.
Matapos makatanggap ng pahintulot mula kay Hansen, mabilis na tumakbo ang pusa patungo sa bangkay at nagsimula ng kumagat, ngunit malinaw na hindi sapat ang talam ng kanyang mga ngipin at kuko upang masira ang balat. Nang hihinayang, pinunit ni Hansen ang balat, hiniwa ang laman gamit ang isang dagger at pinakain ito sa pusa. At tiyak na kayang kumain ng maliit na bagay na ito. Ang copper tooth beast ay hindi bababa sa 2 beses ang laki nito at nagawa nitong kainin ang lahat ng laman. Nakadapa sa lupa na puno ang tiyan, halos hindi na makagalaw ang pusa at halos nag-aalala si Hansen para dito. Nang walang magawa, umiling si Hansen, kinuha ang pusa at nagpa siya na magsaliksik tungkol sa paggamit ng pet beast soul sa Skynet kapag nakabalik siya sa bahay. Hindi madaling makahanap ng mga mutant creatures. Mahigit 1 buwan na si Hansen sa mga bundok at hindi nakatagpo ng anumang mga mutant creatures. Nakakita siya ng maraming primitive creatures na bago sa kanya at mayroon na siyang higit sa 70 primitive geno points. Ang manghuli ng mag-isa sa mga bundok ay medyo nakakaboard, kaya't madalas na tinatawag ni Hansen ang pusa upang makipaglaro at pakainin para sa kasiyahan kapag siya ay nagpapahinga. Ang proteksyon mula sa Black Beetle armor ay pinapayagan siyang magsanay ng ghost hunt kahit na manghuhuli ng mga primitive creatures. Bagaman hindi pa siya bihasa dito, napansin niya ang mga lakas ng martial art na ito, lalo na sa wrestling. Napakadaling gamitin, at kayang incapacitate ang mga nilalang sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, ang close combat ay maaaring mapanganib, at may ilang pagkakataon na ginamit niya ang maling galaw at maaaring napatay ng mga nilalang. Sa higit sa 1 buwan sa mga bundok, hindi siya nakahanap ng isang mutant creature, habang maraming pag-unlad ang nagawa niya sa paggamit ng ghost hunt. Sa kalaunan, hindi na kailangan ni Hansen na umasa sa kanyang baluti kapag nanghuhuli ng mga primitive creatures. Isa sa kanyang pinakamalaking nakamit ay sa wakas ay naabot niya ang pinakamataas na antas ng primitive geno points. Nang isipin ang katotohanang nahihirapan siya para sa ordinaryong geno points ilang buwan na ang nakalipas, siya ay biglang nasa magandang mood at nagsimulang mag-apoy at mag-barbecue ng ilang karne. Help! Help! Nagtatangkang magbahagi ng barbecue si Hansen kasama ang mutant three-eyed cat na tinawag niyang Meowth nang makita niyang may isang lalaki sa ragged clothes na tumatakbo patungo sa kanya, humihingi ng tulong. Agad siyang tumayo at tumingin doon. Sa isang sulyap, iniwan ni Hansen ang karne sa lupa, kinuha si Meowth at nagsimulang tumakbo. Buddy, please help me. I'll give you money, however much you want, sigaw ng lalaki habang tumatakbo. Maaari mong itago ang pera mo. Hindi lumingon si Hansen at tumakbo ng desperado. Kailangan mo munang mabuhay upang gumastos ng pera, at may hindi bababa sa 100 Momo Beasts na humahabol sa kanya. Kahit na ang mga Momo Beasts ay mga primitive creatures lamang, bawat isa ay may bigat na mahigit sa 100 tonelada at may pinakamalakas na balat. Kung siya ay matamaan o madaganan ng isa, malamang na masisira ang kanyang mga internal organs kahit na nakasuot siya ng armor, lalo na't napakarami nila. Kahit na nandito sina Chin Zuan, Son of Heaven at Fist Guy, tiyak na tatakbo sila sa ilalim ng ganitong mga pangyayari. Buddy, hindi masyadong mabilis. Bigyan mo ako ng tulong at magpapasalamat ako sa iyo. Sa likuran ni Hansen, ang lalaki ay nauubos na ang hininga. Nasa panganib din ako. Magdasal ka na lang. Matapos tumakbo ng kaunti, nakita ni Hansen ang isang bangin sa harap niya na may mga berdeng baging na nakabitin, kinuha ang isang baging at nagsimulang umakyat. Ang mga benepisyo ng mga nakuhang geno points at pagsasanay ng ghost hunt ay nagpapakita. Si Hansen ay nasa hangin sa kaunting pag-akyat at tumalon sa isang malaking platform ng bato na umaabot mula sa bangin. Nang makita ni Hansen na umaakyat, tumakbo rin ang lalaki at nais sanang sumunod sa kanya. Ang lalaki ay tila masyadong mahina o pagod, kaya't nadulas siya pagkatapos ng ilang subok. Buddy, tulungan mo ako. Sa hindi bababa sa 30 talampakan mula sa kanya, ang lalaki ay malapit ng umiyak. Maghintay. Kinuha ni Hansen ang baging na hawak ng lalaki at nagsimulang hilahin ng mahigpit. Sa tuwa, umakyat ang lalaki gamit ang lahat ng kanyang lakas, umaasa sa lakas ni Hansen. Nang siya ay 30 talampakan mula sa lupa, narinig niya ang mga Momo Beasts na tumatakbo patungo sa bangin. Naramdaman ni Hansen at ng lalaki na kahit ang mga bundok ay nanginginig. Sa paghihila at pag-akyat, sa wakas ay nasa platform na ang lalaki. Pagkaabot sa platform, nahiga ang lalaki na parang paralisado, habang humihingal, unable to speak. Kaibigan, ano ba talaga ang ginawa mo sa kanila? Tumingin si Hansen pababa sa mga Momo Beasts na nag-uusap sa isa't isa. Hindi sila umalis kahit na bumangon, umuungol sa platform. Ngunit hindi sila makakaakyat dahil mas malalaki sila kaysa sa mga elepante. Huwag mo nang banggitin.
Pinakamasamang swerte kailanman. Nakarelax na ang lalaki, kumuha ng isang pakete ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa, nagliyab ng isa at inaalok ito kay Hansen. Sinalba mo ang buhay ko at ako, si Lin Beifeng, ay palaging maaalala. Magpapakita ako ng pasasalamat pagkatapos makabalik sa shelter. Mas mabuti ay may cash. Tumingin si Hansen sa sigarilyo at alam niyang dapat itong mayaman ang lalaki. Ang isang pakete ng Schwarzwald na sigarilyo ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 at wala nang dahilan upang maging mapagpakumbaba sa ganitong mayamang tao. Kabanata 28. Buddy, ano ang pangalan mo? Itinapon ni Lin Beifeng ang isang lighter kay Hansen. Hansen. Nahuli ni Hansen ang lighter at pinaga niya ang sigarilyo. Gawa ito mula sa tabako na mula sa Schwarzwald at hindi ito nakakasama sa katawan at nagbibigay ng espesyal na kasiyahan. Para sa mga nagbabantay ng buhay sa santuwaryo ng Diyos, ang Schwarzwald cigarettes ay talagang parang biyaya mula sa langit. Hansen, magtiwala ka sa akin, kapag nakabalik tayo sa shelter, magkakaroon ka ng maraming pera. Ang mga problemang maaaring masolusyonan ng pera ay hindi problema para sa akin. Nag-usap sila ng kaunti, at naintindihan ni Hansen ang nangyari. Si Lin Beifeng ay hindi lamang mayaman, kundi super mayaman. Swerte rin siyang naitalaga sa isang shelter kung saan mayroon siyang mga malalapit na kakilala. Kaya bumili siya ng maraming mutant beast souls, armor, weapons, mounts, fighters, at iba pa. Nag-hire din siya ng grupo ng tao upang manghuli kasama siya na naglalayong manghuli ng isang sacred blood creature. Sa kanyang malaking swerte, talagang nahuli nila ang isang sacred blood creature, ngunit pagkatapos ay hindi siya naging maswerteng. Ang mga taong inupahan niya ay namatay o tumakas, at siya ay tumakbo lamang papasok sa mga bundok. Matapos ang iba't ibang panganib, nagawa niyang makaligtas, ngunit nawala ang halos lahat ng beast souls na binili niya. Kung hindi dahil kay Hansen, tiyak na napatay na siya ng mga mammoth beasts. Hansen, gaano kalayo ang ating glory shelter mula dito? Tanong ni Lin Beifeng. Ito ang iyong glory shelter. Ngumiti si Hansen. Nagulat si Lin Beifeng. Hansen, nagbibiro ka ba? Nagmula ako sa Steel Armor Shelter, at tumatagal ng 2 linggo upang makabalik doon. Shit, talaga akong nasa saklaw ng ibang shelter. Nagmukhang nalungkot si Lin Beifeng. May mga kaibigan siya sa Glory Shelter, at madali para sa kanya na bumili ng laman at beast souls. Ngunit malamang na walang nakakaalam sa kanya sa ibang shelter, kaya kahit na may pera, mahirap bumili ng advanced flesh at beast souls. Hey! Ano ang ginawa mo sa mga mammoth beasts? Naging sobrang persistent sila. Tumingin si Hansen pababa at nakita ang mga mammoth beasts na nandyan pa, umuungol at nakatayo sa kanilang mga likod na binti, sinusubukang akyatin ang platform ng bato. Naglalakad ako at nagutom. Kaya't nakita ko ang isang batang mammoth beast na nagpapakain, at sabi ni Lin Beifeng na may pagkabigo. Masamang swerte. Mukhang nakulong tayo rito sa loob ng ilang panahon, kaya bago sila umalis, magpakabait tayo sa isa't isa. Ngumiti si Hansen. Tama, gawin natin iyon. Masayang sumang-ayon si Lin Beifeng at lumapit kay Hansen. Hansen, sobrang nauuhaw ako. Maaari bang uminom mula sa iyong water bag? 10,000 bawat tasa, sabi ni Hansen na may nakapikit na mga mata. Shit, anong nangyari sa pagiging mabait? Sigaw ni Lin Beifeng. Nasa pagbabayad ka, nagbebenta ako. Hindi ba't mabait iyon? Ngunit sobrang mahal ng tubig mo. Mas mahal pa ito kaysa sa tubig mula sa Planet Snow Spring. At ang 10,000 ay makakabili na ng ilang bote noon. Hindi ito tubig mula sa Planet Snow Spring, di ba? Sulyap ni Lin Beifeng sa water bag ni Hansen. Bagaman ito ay mula lamang sa isang lawa, hindi natin alam kung gaano katagal tayong nakulong dito. Ang tubig ay buhay sa puntong ito, at mamamatay tayo sa loob ng 1 linggo kung walang tubig. At sa tingin mo hindi ito sulit? Ngumiti si Hansen. May halaga ito, pero nawala ang wallet ko sa daan. Maaari mo ba itong ibigay sa akin sa utang at babayaran kita ng doble kapag nakabalik tayo sa shelter, sabi ni Lin Beifeng. Hindi natin alam ang isa't isa, at mayroon ka pang utang sa akin sa bayad sa pagligtas sa buhay. At ngayon gusto mo pang kumuha ng tubig sa utang. Pinapahirapan mo ako. Tumingin si Hansen na parang nagdadalawang isip. Triple, hindi, quadruple. Deal. Kinuha ni Hansen ang kanyang sariling tasa at ibinuhos si Lin Beifeng ng isang tasa ng tubig. Uminom ng isang lagok si Lin Beifeng at ibinalik ang walang laman na tasa ng 3 beses para humingi ng mas maraming tubig. Ito na ang huli sa araw na ito. Wala akong masyadong tubig at kailangan kong mag-save. Wala tayong ideya kung kailan aalis ang mga mammoth beasts.
Itinabi ni Hansen ang water bag nang humiling si Lin Beifeng ng pang-apat na beses. Hansen, ang lakas mo, ang tapang mo at ang galing mo na makapanghuli ng mag-isa sa malalim na mga bundok. Ano ang gusto mo? Nakaroll ng mata si Hansen. Lumapit si Lin Beifeng kay Hansen at sinabi, Hansen, totally na nawasak ang aking beast soul sa daan dito. Ngayon, sobrang insecure ako na walang beast soul sa akin. Mayroon ka bang extra beast souls na ibebenta? Nang pag-usapan ng mga beast souls, nakapatay si Hansen ng maraming primitive beast sa mga nakaraang araw at hindi nakakuha ng kahit isang beast soul. Tila naubos na niya ang kanyang swerte sa dalawang sacred blood beast souls na nakuha niya. Walang beast soul. Gusto mo ba ng ilang primitive meat jerky? Oo, syempre. 10,000 bawat piraso. Hansen, sobrang maliit na piraso nito. Nakatagong nakulong sa platform ng bato sa loob ng 8 araw, wala silang pakiramdam na aalis ang mga mammo beasts. Hindi na tayo makapaghintay. Kailangan nating makahanap ng paraan palabas, seryosong sinabi ni Hansen kay Lin Beifeng. Mayroon pa tayong kaunting pagkain at tubig. Maghintay tayo. At baka ang Cowen ay malapit ng umatras. May pangamba pa rin si Lin Beifeng tungkol sa mga mammo beasts. Mayroon pa tayong tubig at pagkain, pati na rin ang pisikal na lakas. Kapag naubos na ang lahat, wala na tayong pagkakataon, sabi ni Hansen. Ngunit paano ito posible sa ganitong Cowen? Malungkot na sagot ni Lin Beifeng. Kaya kailangan nating umakyat. Itinuro ni Hansen ang bangin sa itaas. Tumingin si Lin Beifeng sa bangin na nakatayo ng tuwid sa mga ulap at bigla siyang nalamog, kaya natin ito. Kailangan natin. Mas mabuti ito kaysa sa maghintay na mamatay, at hindi natin kailangang umakyat ng buo. Kung makakakyat tayo ng kaunti at makahanap ng lugar upang umupo, maaari tayong lumakad-lakad at bumaba sa kabilang bahagi ng bangin, sabi ni Hansen. Hansen, sumasang-ayon ako, mabilis na sagot ni Lin Beifeng. Magaling. Magsisimula tayong umakyat ngayon gamit ang mga baging. Kinuha ni Hansen ang isang baging, siniguradong matibay ito at nagsimulang umakyat. Kabanata 29. Hansen, ang galing mo. Tiyak na na-max out mo na ang mutant geno points. Huminto si Lin Beifeng sa pag-akyat dahil sa labis na sakit ng kanyang mga braso, habang si Hansen ay patuloy na mabilis na umaakyat. Magtiis ka lang. May isang bato na nakalawit doon sa itaas, at makakapagpahinga tayo roon. Tumingin si Hansen pababa kay Lin Beifeng. Hansen, hindi ko na kaya. Bumalik na lang tayo sa ibaba. Manatili ka rito. Ako ang aakyat muna at hihilahin ka pataas gamit ang baging. Nagsimula si Hansen na umakyat gamit ang kanyang mga kamay at paa, at ang bilis niya ay parang naglalakad sa lupa, na nagpagulat kay Lin Beifeng. Matapos ang kaunting sandali, nakarating si Hansen sa bato at ginamit ang baging upang hilahin si Lin Beifeng pataas. Ang bato ay kasing laki ng isang mesa. Nagtago silang dalawa sa bato at tumingin sa paligid. Ang bangin ay sobrang talas at wala ng paraan upang umakyat kung hindi dahil sa mga baging na bahagyang nakapahilig sa bangin. Hansen, manatili tayo rito ng 2 araw at baka umalis ang mga mammo beasts kung hindi nila tayo makita. Napakatangkad ng bangin at hindi ako kasing fit mo. Talagang hindi ko na kayang umakyat, sabi ni Lin Beifeng na may pagkabahala. Well, magpahinga ka lang dito, at susubukan kong tingnan kung may paraan palabas. Kung meron, babalikan kita. Kung wala, maghihintay na lang tayo na umalis ang mga mammo beasts, sabi ni Hansen at tumayo upang umakyat. Hansen, hindi mo ako iiwan. Hinawakan ni Lin Beifeng ang damit ni Hansen na parang isang maliit na batang babae. Huwag kang mag-alala, paano kita iiwan maraming utang mo sa akin. Hinaplos ni Hansen ang balikat ni Lin Beifeng at umakyat. Dahil sa kanyang pagsasanay sa ghost hunt, si Hansen ay partikular na mahusay sa pag-akyat. Ngayon na mas malakas siya, hindi na ito masyadong mahirap para sa kanya. Umakyat si Hansen ng ilang daan talampakan at wala siyang nakitang iba kundi ang bangin. Nagpatuloy ang mga baging pataas, at nagtataka siya kung saan nakaugat ang mga ito. Naramdaman ni Hansen na medyo pagod na siya at nag-iisip na bumaba. Ngunit nang tumingin siya ulit, tila may bato na nakalawit sa itaas niya. Aakyat ako sa batong iyon at susubukan tingnan. Kung walang paraan palabas, bababa na lang ako para kumain at uminom. Baka magawa pa nating makaiwas sa mga mammo beasts, nagpasya si Hansen at patuloy na umakyat. Mas malayo at mas malaki ang bato kaysa sa inisip ni Hansen. Kasing laki ito ng kalahating basketball court. Nang makalapit siya sa bato, biglang lumaki ang mga mata ni Hansen. Sa bato ay may isang nest na ginawa mula sa mga sanga at baging. Mukhang isang malaking pugad ng swallows, halos sumasakop sa mas magandang bahagi ng bato.
Isang itlog na hindi bababa sa 3 talampakan ng taas ang nakahiga sa nest. Wow! Ang laki ng itlog na ito. Gaano kaya kalaki ang nilalang na naglagay nito? Nagtakot si Hansen. Wala ang nilalang ngayon, ngunit hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang mangyayari kung ito ay bumalik. Ang pagiging malaki ay hindi nangangahulugang mataas na antas. Ang mga mammo beasts ay napakalalaki ngunit mga primitive creatures lamang. Gayunpaman, ang kakayahang gumawa ng nest at maglatag ng itlog sa bangin ay nagpapatunay na ang nilalang ay hindi karaniwan. Malamang na ito ay isang sacred blood creature. Kung ang itlog ay pag-aari ng isang sacred blood creature, ayaw ni Hansen na palampasin ito. Matapos ang ilang pag-aalinlangan, nilapitan ni Hansen ang itlog at ginupit ang isang butas sa shell ng itlog gamit ang dulo ng kanyang dagger. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng straw, ipinasok ito sa butas at nagsimulang sumipsip. Biglang napuno ng matamis na likido ang bibig ni Hansen. Kinain ang itlog ng sacred blood creature na Stormbird. Walang nakuhang sacred geno point. Bagaman walang nakuhang sacred blood geno point, ang katotohanan ang itlog ay talagang pag-aari ng isang sacred blood creature ay nagbigay ng kagalakan kay Hansen. Sobrang laki ng itlog na sa pinakamasama ay mayroon lamang 10 sacred geno points, kaya't hindi siya nagulat na hindi siya nakakuha ng 1 punto sa isang lagok lamang. At mayroon na siyang ilang sacred geno points at hindi makakakuha ng lahat ng 10 puntos, kaya't makakakuha lamang siya ng 6 o 7 kung swerte lang. Ngunit ang mga sacred geno points ay napakahirap makuha kaya kahit ilang dagdag pa ay makakatulong. Si Hansen ay desperadong sumipsip ng likido gamit ang straw na ginamit niya sa pag-inom mula sa kanyang water bag nang nagtatago siya mula sa mga nilalang na hindi kinakailangang gumalaw. Ito ay hindi inaasahang kapaki-pakinabang din para sa pagsipsip ng egg juice. Sobrang laki ng itlog na nang sa wakas ay narinig ni Hansen ang cue na nakakakuha siya ng isang sacred geno point, siya ay sobrang busog na hindi na siya makainom pa. Inilabas ni Hansen ang straw, at pagkatapos ay tinakpan ang butas ng putik. Ibinalik ang straw, bumaba siya gamit ang bagging. Hansen, bakit ang tagal mo? May paraan ba palabas? Nang makita si Hansen na bumababa mula sa itaas, agad na tinanong ni Lin Beifeng na labis na nag-aalala sa mababang boses upang hindi ma-alarma ang mga mammo beast sa ibaba. Wala, napakatangkad nito na parang salamin, at wala tayong mapuntahan. Umiling si Hansen. Kung gayon, wala tayong ibang pagpipilian kundi maghintay na umalis ang kawan, sabi ni Lin Beifeng na may pagkadismaya. Okay lang, mayroon pa tayong kaunting pagkain at tubig na natira. Talagang nagtatagal na si Hansen ngayon dahil hindi pa niya natatapos ang pag-inom ng hilaw na itlog at ayaw niyang umalis bago iyon. Nagtagpo silang dalawa sa bato upang gumugol ng gabi at kinabukasan ay umakyat si Hansen upang kumain ng mas maraming itlog. Siniguro niyang walang nilalang sa nest bago siya umakyat at binasag ang seal upang uminom mula sa itlog. Hansen, bakit ka umaakyat muli? Nagtataka si Lin Beifeng nang bumaba si Hansen. May mga sacred blood creatures sa itaas, at nagkakaroon ako ng feast doon. Gusto mo bang sumama? Ngumiti si Hansen. Pwede mong itago na lang. Tumingin si Lin Beifeng sa kanya at hindi naniwala sa kahit anong sinabi niya. Kahit na talagang may mga sacred blood creatures, mas malamang na siya ang magiging pagkain nila. Kabanata 30. Araw-araw umaakyat si Hansen para magnakaw ng kaunting katas ng itlog at hindi niya kailanman nakasalubong ang mga magulang na sacred blood creature na bumabalik sa pugad. Naisip ni Hansen na maaaring nahuli na ang mga magulang ng itlog. Pero para maging ligtas, sa tuwing matapos siyang uminom mula sa itlog, babalik siya kung nasaan si Lin Beifeng sa halip na manatili sa loob ng pugad. Akala lang ni Lin Beifeng na umaakyat si Hansen para maghanap ng daan. Nang maghintay sila ng 2 o 3 araw, tumingin pababa si Lin Beifeng, at dahil sa fog, hindi niya matiyak kung umalis na ba ang mga mammo beasts. Hansen, paano kung bumaba tayo ng kaunti at tingnan kung umalis na sila? Hindi na kaya ni Lin Beifeng ang init sa araw at lamig sa gabi sa bangin. Maghintay pa tayo ng 2 araw para maging ligtas. Kung makita nila tayo ngayon at bantayan ang lugar ng 1 pang linggo, mauubusan tayo ng pagkain. Mas mataas ang geno points ni Hansen, kaya narinig niya na umalis ang mga mammo beasts noong nakaraang gabi. Pero ayaw niyang umalis ngayon dahil hindi pa niya nauubos ang itlog. Naisip ni Lin Beifeng na may katuturan iyon, kaya naghintay siya. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 araw, nakita pa rin ni Lin Beifeng si Hansen na umaakyat araw-araw. Ang mga baging ay sumasakop lamang sa isang maliit na bahagi, at kung nag-e-explore lang si Hansen ng daan, dapat tapos na sana niya iyon, kaya bakit patuloy siyang umaakyat? Ano kaya iyon?
Nagtataka si Lin Beifeng, pero hindi pa rin siya naniniwala na maaaring may mga sacred blood creatures. Hansen, bakit ka umaakyat araw-araw? Hindi napigilan ni Lin Beifeng na magtanong. Sabi ko na sa iyo, may mga sacred blood creatures, at umaakyat ako para kumain, sagot ni Hansen. Pwede mo ba akong isama? Hindi naniniwala si Lin Beifeng sa mga sinabi ni Hansen pero napakuryoso niya. Sige, ngumiti si Hansen, kumuha ng baging at nagsimulang umakyat. Sinundan siya ni Lin Beifeng, pero sobrang hina niya kaya huminto siya sa kalagitnaan at nagtanong, Hansen, kailangan kong huminto. Saan ka pupunta? Malapit na tayo. Maghintay ka rito at hihilahin kita pataas. Umakyat si Hansen na parang isang gecko. Ilang sandali lang, nakita ni Lin Beifeng ang isang baging na ibinababa mula sa itaas. Itinali niya ang sarili sa baging, at humiram ng lakas kay Hansen para umakyat. Nang makarating siya sa bato, natulala si Lin Beifeng sa laki ng itlog. Diyos ko, ang laki ng itlog na ito. Sacred blood ba ito? Oo, itlog ito ng isang sacred blood creature. Tumango si Hansen. Grabe, totoong sacred blood egg nga. Hansen, ang galing mo. Natuwa si Lin Beifeng. Binagsak niya ang itlog gamit ang kanyang kamao at gusto niyang uminom. Inilabas niya ang kanyang dila at naghintay, pero walang tumulong katas ng itlog at binagsak niya pa ng ilang beses, na nag-iiwan ng malaking butas sa shell ng itlog. Nasaan ang katas ng itlog? Nagtataka si Lin Beifeng sa loob ng walang laman na shell ng itlog. Ininom ko na. Kumurap si Hansen. Ininom mo na. Tumingin si Lin Beifeng kay Hansen. Ilang araw na ang nakalipas, sinabi ko na sa iyo iyon at inanyayahan kitang sumama. Akala ko ayaw mong sumama. Inakbayan ni Hansen ang kanyang mga kamay. Sobrang nagsisi si Lin Beifeng na handa na siyang magpakamatay noon din. Hansen, wala akong alam na nagsasabi ka ng totoo. Sino ba ang mag-aakala na may sacred blood egg sa bangin? Kung alam ko lang, sasama ako kahit na mabasag ang lahat ng buto ko. Beifeng, huwag kang mag-alala. Ipaalam ko sa iyo sa susunod na makahanap ako ng sacred blood egg. Ngumiti si Hansen at tinapik siya sa balikat. Hansen, sa susunod na mangyari ang mga ganitong magagandang bagay, tandaan mong sabihin sa akin. Ang pera ay hindi problema, at nangangako akong hindi na ako sasabi ng hindi sa iyo muli. Nalungkot si Lin Beifeng. Nangangako ako. Nagsikap si Hansen na iakyat siya para lang marinig ang mga salitang iyon mula sa kanya. Ang mga taong tulad ni Lin Beifeng ay magagaling na mga customer. Napabuntong hininga si Lin Beifeng ng ilang sandali, binasag ang shell ng itlog at dinala ito. Gusto niyang tingnan kung makakakuha siya ng ilang sacred geno points mula rito. Hindi sa loob ng 100 taon, natawa si Hansen sa kanyang sarili. Nang makarating sila sa ibaba ng bangin, umalis na ang mga mammoth beasts, kaya bumalik silang dalawa sa steel armor shelter. Nang malapit na silang makarating, ngumiti si Hansen at sinabi kay Lin Beifeng, Beifeng, hindi maganda ang reputasyon ko rito, kaya hindi ako papasok kasama ka. Kita-kita na lang tayo. Mabilis na sumagot si Lin Beifeng, Hansen, ano ba ang tingin mo sa akin? Magkasama na tayong nakaranas ng kamatayan, at papatayin ko ang sinumang hindi magalang sa iyo. Okay lang. Kailangan kong umalis at ayaw kong magkaroon ng gulo. Pumasok ka na lang mag-isa. Hindi paniniwalaan ni Hansen ang isang taong kasing daldal niya, kaya kumaway siya at naunang pumasok sa shelter. Nagdagdag ng 5 sacred geno points kay Hansen ang itlog ng Stormbird, mas kaunti kaysa sa inaasahan niya, pero sorpresa pa rin ito, kaya't maganda pa rin. Ngayon ay may 18 sacred geno points na si Hansen. Nakakahiya na hindi siya nakakuha ng Beast Soul mula rito, pero normal lang iyon dahil ang pagpatay sa 10 nilalang ay hindi pa garantiya ng isang Beast Soul. Swerte lang si Hansen dati. Masayang bumalik si Hansen sa kanyang silid at na-teleport siya palabas ng santuwaryo ng Diyos. Bago siya umalis sa istasyon, isang payat na figure ang hamarang sa kanyang daan. Station Master. Ang swerte naman. Napabuntong hininga si Hansen sa kanyang sarili. Nakalimutan na niya ang hindi pagkakaunawaan nila ni Qin Zuan. Sama ka sa akin, malamig na sabi ni Qin Zuan, naglalakad patungo sa combat room. Naiinis siya dahil nataman siya ni Hansen noong nakaraan at gusto niyang sipin ang puwet nito bago pa niya ito makalimutan.